Dinungisan niya ang Jerusalem ng mga kasuklam-suklam na handog at naghandog kay Satanas. At ang pangangalo niya ay lumaganap ng labis sa kanyang mga araw. Kaya't mabilis na pinutol ng alahaya ang kanyang kaharian at kinuha ito mula sa sambahayan ni David. Gayunman, nang ikalimang taon ni Rehoboam, isang hari ng pangalan ay Susakimang sumalakay sa Jerusalem. Kinuha niya lahat ng nasamsam sa templo at sinamsam lahat ng kay Roboam at sinamsam lahat ng sambahayan ni David at inalis ang mga ito at dinala sa kanyang sariling bayan at siya ay nagyabang at sinabi sa mga Judio, ang mga bagay na kinuha ko sa inyo bilang samsam ay mga pag-ari ng aking mga ninuno. Kinuha ng inyong mga ninuno ang mga ito bilang samsam nang sila'y lumabas sa lupain ng Ehipto at dinala nila sa lugar na ito. At narito kinuha ko ang mga ito mula sa inyo. At namatay si Rehoboam sa kanyang pagtakwil sa alahaya. At pagkatapos niya ang kanyang panahon na si Abias ay naghari ng 20 taon sa mga anak ni Israel. Gayunman, siya rin ay lumakad sa mga lakad ng kanyang ama dahil kay Makia na kanyang ina, ang anak ni Absalom. Kaya't gumawa siya ng maraming masasamang bagay at pagkatapos ay namatay. Pagkatapos niya ay bumangon ang kanyang anak na si Asap na naghari ng 48 taon sa mga anak ni Israel. Siya ay gumawa ng matuwid, makatarungan at mabuti sa paningin ng alahaya. Kanyang ibinagsak ang mga Diyos-Diyusan noon ng panahon at inalis ang kanilang mga imahen sa balat ng lupa. At kanyang kinuha ang kanyang masamang ina na si Ana at siya ay itinapon mula sa bubong ng kanyang bahay at siya ay namatay dahil sa kanyang mga pangangalo niya. Pagkatapos nito, dumating si Eleazar na isang itim na hari ng Endena, Ethiopia, upang labanan si Asa. Gayunman, siya ay ibinigay ng alahaya sa mga kamay ni Asap na siyang tumalo sa kanya. Pagkatapos ay namatay si Asap at ang anak na si Jehoshaphat ay naghari bilang kahalili niya. Siya rin ay gumawa ng matuwid at mabuti sa paningin ng alahaya at nalugod sa Eba Yahawa sa lahat ng kanyang mga araw. At pagkatapos ay namatay, pagkatapos ay mangari ang kanyang na si Aram bilang kahalili niya. Gayunman, kanyang nilabag ang mga utos ng alahaya at tinalikuran ng kanyang batas at naghandog sa mga Diyos-Diyosan. Pagkatapos ay bumangon si Zarubri laban sa kanya, nakipagdigma laban sa kanya, at siya ay namatay sa kanyang pagtakwil sa alahaya. Pagkatapos ay naghari ang kanyang anak na si Usia bilang
Pagkatapos ay bumangon si Yusabet, ang anak ng hari ng Aram, at kinuha si Atragarina at pinatay siya sa harap ng mga mata ng natitirang mga anak ng hari. Gayunman, nang siya ay kanyang pinatay, siya ay natakot at nagtago sa ilalim ng isang higaan kasama ang mga kasama niya. At si Gotolia ay naging reyna sa mga anak ni Israel. Kanang siya ay mamatay, ang buong bayan ng Israel ay nagsabi, sino ang gagawin nating hari sa atin? Nang marinig ito ni Juda na pinakapunong kahan na sila'y nagsasalita ng ganito, kanyang tinipon ang lahat ng mga Hudiyo sa loob ng templo at naghintay hanggang sa dumating ang mga pinuno ng libuhan at ang mga pinunong daan-daan at pagkatapos ay sinabi sa kanila ni Juda na pinakapunong ano ang kailangan ninyo sa akin? At sino siya na gagawin ninyong hari sa sambahayan ni David?